Kung sasakay ka sa kotseng iyan, mamamatay ka ngayon. Ang mga salitang ito ay binitiwan ng isang 12 taong gulang na batang babae, nakasuot ng kupas na kardigan at lumang sapatos, habang nakatayo sa harap ng kotse ng tagapangulo ng isang malaking korporasyon. Sinubukan siyang itaboy ng mga gwardya, ngunit hindi man lang siya gumalaw. Walang panginginig o takot sa kanyang mga mata. Makalipas ang 30 minuto, nang maniwala si Maria Cecilia Ceci Panganiban, ang tagapangulo ng Mabuhay Motors Corporation, sa sinabi ng bata at nagpalit ng sasakyan, natuklasan ang sira sa preno ng kotseng dapat sana ay sinakyan niya. Sa eksaktong oras na iyon, isang malaking banggaan ang naganap sa mismong lugar na tinuro ng bata. Hinanap ni Ceci ang bata. "Paano mo nalaman?" tanong niya. Sumagot ang bata, "Sa amoy po. Sa tuwing naaamoy ko ang ganito, palaging may nangyayaring aksidente." Noong araw din na iyon, 6 na taon na ang nakalipas. Ang mga salita niya ay nasa past tense. Biglang nanlamig ang likod ni Ceci. Ano kaya ang nangyari sa bata 6 na taon na ang nakalipas? At bakit konektado ang aksidenteng iyon sa kumpanya ni Ceci? Isang sirang relo sa pulso ng bata na huminto sa ganap na 2:43 ng hapon. Ngayon, magsisimula ang isang hindi kapanipaniwalang kwento kung paano babaligtarin ng batang nagligtas sa buhay ng tagapangulo ng isang malaking korporasyon ang lahat sa kanyang mundo. Bago magsimula ang kwento, kung maaari ninyong pindutin ang subscribe button at mag-iwan ng komento, tiyak na magiging isang mainit na araw ang araw na ito para sa akin. Tahimik ang umagang iyon. Araw-araw, lumalabas si Maria Cecilia Panganiban sa kanyang bahay sa parehong oras, 7:45 ng umaga. Hindi ito nagkakamali kahit isang minuto. Inihahanda ng mga kawani ang kanyang sasakyan at iniuulat ng kanyang kalihim ang kanyang iskedul. Pagkatapos, umuupo si Ceci sa likurang upuan at tumutungo sa kanyang tanggapan. Ito ay isang nakagawian na paulit-ulit sa loob ng 30 taon. Ito ang kanyang ika-20 taon bilang tagapangulo ng Mabuhay Motors Corporation. Ang agahan niya ay laging magaan at binabasa niya ang diaryo sa kanyang tablet habang nasa kotse papunta sa trabaho. Tinitingnan ang mga pangunahing ulat. Isang buhay na walang kapintasan, ngunit ang araw na ito ay naiiba. Nang lumabas siya ng bahay, napunta ang kanyang tingin sa gate. May nakatayo sa harap ng kanyang kotse, isang batang babae na mukhang mga 10 taong gulang, nakasuot ng kupas na kardigan at lumang sapatos ay nakaharang sa daanan ng sasakyan. Mabilis na lumapit si Mang Berting, ang kanyang gwardiya. "Umalis ka riyan. Hindi ito lugar kung saan ka basta-basta makakapasok." Ngunit hindi gumalaw ang bata. Diretso lang itong nakatingin sa kotse. Sinubukan ni Mang Berting na hawakan ang braso ng bata, ngunit hindi man lang siya gumalaw. Dahan-dahang bumaba si Ceci sa hagdan. Nang lumapit siya, nakita niya ang mukha ng bata. Payat ito, nakabaon ang kanyang pisngi, at tuyo at bitak-bitak ang kanyang labi. "Sino ka?" tanong ni Ceci. Itinaas ng bata ang kanyang mukha at direktang tiningnan si Ceci. Kakaiba ang kanyang mga mata. Walang panginginig, walang takot. "Kung sasakay ka sa kotseng iyan, mamamatay ka ngayon." Malinaw ang boses ng bata. Sinubukan ni Mang Berting na itaboy ang bata, ngunit itinaas ni Ceci ang kanyang kamay upang pigilan siya. Sandali. Patuloy na tiningnan ni Ceci ang bata. Ibinaling ng bata ang kanyang mukha sa kotse at itinuro ang direksyon gamit ang kanyang kamay. "Sa Skyway po, malapit sa may kurbada. Ano ang sinasabi mo? Doon po muna mangyayari ang aksidente." Napakalinaw ng mga salita ng bata. Eksakto nitong tinukoy ang lugar. Huminto ang kamay ni Ceci sa hawakan ng pinto. Isang bahagyang panginginig ang tumakbo sa kanyang daliri. "Bakit mo sinasabi ang ganyan?" Hindi sumagot ang bata. Patuloy lang itong nakatingin sa kotse. Lumapit si Ginoong Roberto Bert Reyes, ang Chief Secretary, Chairwoman. Lumagpas na po tayo sa oras. Tiningnan ni Ceci ang kanyang relo. Alas 7:04 put na. 2 minuto na ang lumipas. Ito ang unang pagkakataon sa 30 taon na siya ay malalate. "Chairwoman," muling tawag ni Bert. Ngunit hindi gumalaw si Ceci. Hindi niya maalis sa isip ang mga mata ng bata. Ang kanyang katahimikan ay lalo pang nagdulot ng pagkabahala kay Ceci. Bakit ganoon kasiguro ang batang ito? Parang nakaranas na ito ng ganoong sitwasyon.
Huminga ng malalim si Ceci. Palitan natin ang sasakyan. Gamitin natin ang reserbang sasakyan. Saglit na nag-alinlangan si Bert, ngunit agad siyang yumuko. Masusunod po, makalipas ang 10 minuto, dumating ang isa pang sasakyan. Muli tiningnan ni Ceci ang bata. Nakatayo pa rin ito sa parehong lugar. Sa sandaling sasakay na si Ceci sa bagong sasakyan, narinig niya ang isang nagmamadaling tinig. "Chairwoman!" Takbong-takbo si Aling Lita, ang head ng maintenance. "Kinumpirma ko lang po. May problema po sa inyong sasakyan." "Ano?" "May tumagas na langis mula sa linya ng preno. Kung umalis po kayo kanina, hindi po sana gagana ng maayos ang preno." Hindi na makapagsalita si Aling Lita. Namutla ang mukha ni Ceci. Frozen din ang ekspresyon ng Chief Secretary. Dahan-dahang lumingon si Ceci sa bata. Kalmado pa rin ang mukha ng bata. Hindi man lang ito nagulat. Parang alam na nito mula pa sa simula. "Ikaw, paano?" Bago pa man makapagtanong si Ceci, tumunog ang telepono ni Bert. Nang sagutin niya ang tawag, unti-unting namutla ang kanyang mukha. "Chairwoman, may malaking banggaan daw po sa Skyway, malapit sa kurbada." "Kailan?" "Ngayon lang po, mga 8:10 ng umaga." Halos hindi makahinga si Ceci. Ito ang mismong lugar na sinabi ng bata. Parehong oras, parehong daan. Kung nakasakay siya sa kotseng iyon, naroroon na sana siya sa lugar ng aksidente. Yumuko ang bata at dahan-dahang tumalikod at nagsimulang maglakad. Nakayuko ang maliliit niyang balikat, humahatak sa lupa ang lumang sapatos. "Sandali!" tawag ni Ceci. Huminto ang bata, ngunit hindi lumingon. "Sino ka ba talaga?" Hindi sumagot ang bata. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Ang maliit na katawan ay naglaho sa loob ng eskinita. Nakatayo si Ceci sa parehong lugar, nakatingin sa bata. Mabigat ang kanyang dibdib. Tiningnan niya ang kanyang kamay na nanginginig. Sa umagang iyon, sa unang pagkakataon sa 30 taon, nabago ang kanyang nakagawian. At hindi pa rin alam ni Ceci na ito ay simula pa lamang. Kinagabihan, nakaupo si Ceci sa kanyang tanggapan. Tinitingnan niya ang mga dokumento, ngunit walang salita ang pumapasok sa kanyang isip. Paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang alaala ng batang nakita niya kaninang umaga. Ang payat na mukha, ang kalmadong mga mata, at ang kanyang pagiging tiyak sa kanyang sinabi. Ibinaba ni Ceci ang kanyang panulat. Tumingin siya sa labas ng bintana. Pumasok si Bert nang hindi kumatok. Ulat po tungkol sa aksidente sa Skyway. Iniabot niya ang tablet. Lumabas sa screen ang larawan ng lugar ng aksidente. Maramihang banggaan ito. Nagsimula ang aksidente dahil sa pagkasira ng preno ng nangungunang sasakyan. Nanginginig ang kamay ni Ceci. Kung nakasakay siya sa kotseng iyon, naroroon na sana siya sa larawang iyon. 3 po ang malubhang nasugatan. 8 ang bahagyang nasugatan. Sa kabutihang palad, walang namatay. Huminga ng malalim si Ceci. Hanapin mo ang batang iyon, ang batang nakatayo. Sa harap ng kotse natin kaninang umaga, saglit na nag-alinlangan si Bert. "Chairwoman, iyan po ba?" Malinaw ang boses ni Ceci. "Hanapin mo siya." Hindi na nagsalita pa si Bert at yumuko. Lumipas ang 2 araw. Iniisip pa rin ni Ceci ang bata kahit sa mga pulong. Lumulutang ang kanyang mga mata sa kanyang isip habang kumakain. Hindi siya makatulog ng maayos sa gabi. Nagbigay ng ulat si Bert. Natagpuan na po ang batang iyon. Nasaan siya? Nasa isang bahay ampunan po siya sa Mesa. Ligaya po ang pangalan niya. 12 taong gulang. Agad na tumayo si Ceci. "Puntahan natin siya ngayon." "Chairwoman, kanselado po ang lahat ng inyong appointment sa hapon." Ang bahay ampunan ay isang lumang gusali. Nakita niya ang mga dingding na bakbak ang pintura at ang gate na kalawangin. Nang bumaba si Ceci sa kotse, dali-daling sinalubong siya ng isang kawani ng pasilidad. Tuloy po kayo. Nandito raw po ang batang nagngangalang Ligaya." Si Ligaya po ba?" "Sa tingin ko po, lumabas siya." "Lumabas?" "Opo. Madalas po siyang lumabas sa araw, pero umuuwi rin po siya sa gabi." Tumingin sa paligid si Ceci. "Alam ninyo po ba kung saan siya pumupunta?" "Hindi po namin sigurado, pero parang naglalakad-lakad lang po siya." Lumabas si Ceci sa pasilidad. Naglakad-lakad siya, tinitingnan ang paligid. Humigit kumulang 30 minuto na ba siyang naglalakad?
Nakita niya ang bata sa pampang ng Ilog Pasig. Nakaupo si Ligaya sa isang lumang bangko. May hawak siyang kung ano. Nang dahan-dahang lumapit si Ceci, napansin siya ni Ligaya at itinaas ang kanyang mukha. Hindi ito nagulat. Tahimik lang itong nakatingin kay Ceci. "Hinanap ninyo po ako?" Mahina at kalmado ang boses ni Ligaya. Tumayo si Ceci sa tabi ng bangko. "Pwede ba akong umupo sa tabi mo?" "Opo." Umupo si Ceci sa bangko. Saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Tiningnan ni Ceci ang kamay ni Ligaya. May hawak itong lumang sketchpad. Kupas ang pabalat at bilog na ang mga sulok. "Gusto ko sanang magpasalamat." Hindi sumagot si Ligaya. Tiningnan lang nito ang sketchpad. "Paano mo nalaman na may problema sa kotse?" Dahan-dahang itinaas ni Ligaya ang kanyang mukha. "Sa amoy po." "Amoy?" "Sa tuwing naaamoy ko po ang ganito, palaging may nangyayaring aksidente." Maikli ang mga salita ni Ligaya. Pinag-isipan ni Ceci nang mabuti ang kahulugan nito. Ang nangyari ay nasa past tense. Hindi sumagot si Ligaya. Napatingin si Ceci sa pulso ni Ligaya. May suot itong relo. Lumang relo iyon, ngunit kakatuwang hindi gumagalaw ang segundero. Huminto ang relo mo. Tiningnan ni Ligaya ang kanyang pulso. "Opo, hindi mo ipinapaayos?" "Hindi po puwede. Gusto ko po ito ng ganito." Walang emosyon ang boses ni Ligaya. Patuloy na tiningnan ni Ceci ang relo. Lumang relo iyon. May maliit na bitak sa salamin at sira na ang leather strap. Ano ang nakaguhit sa sketchpad na iyan? Itinaas ni Ligaya ang sketchpad. Sa nakabukas na pahina, magulo ang mga linya. Mukha itong daan o mapa, mga drawing po, drawing ng ano, ng mga nakita ko po. Tiningnan ng mabuti ni Ceci ang sketchpad. Sa tabi ng mga linya, may maliliit na X mark. May mga arrow din at bilog na marka. Halos walang sulat. Mga linya at simbolo lang, ngunit kakatuwang naintindihan niya kung saan nangyari ang aksidente at kung anong pagkakasunod-sunod ito nangyari. "Ito ba ang mga eksena ng aksidente?" "Opo." "Kailan mo nakita?" Hindi sumagot si Ligaya. Basta't ibinuklat lang nito ang susunod na pahina. May katulad ding drawing doon. Gayun din sa ibang pahina. Puno ang buong sketchpad ng mga ganoong drawing. Naramdaman ni Ceci ang paninikip ng kanyang dibdib. Ilang aksidente na kaya ang nakita ng batang ito? "May pamilya ka ba?" Biglang huminto ang kamay ni Ligaya. Humigpit ang kapit ng kanyang daliri sa sketchpad. "Wala po, namatay na po ang mga magulang ko." Hindi na nakapagtanong pa si Ceci dahil napakapraning ng boses ni Ligaya. Parang matagal na itong nangyari. "Kailan?" 6 na taon na po ang nakalipas." Isinara ni Ligaya ang sketchpad. Nahuli ng tingin ni Ceci ang humintong relo sa pulso nito. "Ang relo mo rin ba ay mula pa noong 6 na taon na ang nakalipas?" Tahimik na tumango si Ligaya. "Mula po noon, huminto na po ito." "Bakit hindi mo ipinapaayos?" "Hindi po pwede. Gusto ko po itong ganito." Walang emosyon ang boses ni Ligaya. Ngunit ang kanyang pagiging praning ay lalo pang nagdulot ng kalungkutan. Tiningnan ni Ceci ang maliit na pulso ni Ligaya. Naroroon pa rin ang humintong relo. Huminto ang oras. "Kung makakakita ka ulit ng ganoong bagay, sasabihin mo ba sa akin?" Humarap si Ligaya kay Ceci. "Bakit po? Makakatulong tayo sa maraming tao, hindi ba? Tulad ng pagtulong mo sa akin." Saglit na tila nag-isip si Ligaya at dahan-dahang tumango. "Opo," tumayo si Ligaya. Yakap-yakap ang sketchpad sa dibdib. Nagsimula itong maglakad. Pinanood ni Ceci ang kanyang likod. Nakita niya ang maliit, lumang damit, ang sapatos na humahatak sa lupa at ang humintong relo sa pulso nito. Naglaho si Ligaya sa dulo ng eskinita. Nakaupo pa rin si Ceci sa bangko. Tiningnan niya ang lugar kung saan nakaupo si Ligaya. May isang maliit na lapis na nahulog doon. Pinulot ni Ceci ang lapis. Mapurol na ito. Inilagay niya sa kanyang bulsa at dahan-dahang tumayo. Habang nasa kotse pa uwi, nakatingin si Ceci sa labas ng bintana. Hindi maalis sa kanyang isip ang humintong relo ni Ligaya. Bakit niya sinabi na hindi ito pwedeng ipaayos? At ano ang nangyari 6 na taon na ang nakalipas? Kinuyom ni Ceci ang kanyang kamao. Nanginginig ang kanyang kamao. Kinagabihan, hindi makatulog si Ceci. Ang mga drawing sa sketchpad ni Ligaya ay paulit-ulit na lumulutang sa kanyang isip
Ang napakaraming eksena ng aksidente at ang batang babaeng nagdadala ng lahat ng iyon ng mag-isa. Kinabukasan, nagpa siya si Sisi. Hindi niya dapat pabayaan ang batang ito, ngunit hindi pa rin alam ni Sisi kung anong katotohanan ang nakatago sa humintong relo na yon. Kinagabihan, tahimik ang bahay ampunan. Oras na para matulog ang lahat ng bata, patay ang ilaw sa pasilyo. Ngunit may maliit na ilaw na sumisilip mula sa isang silid. Silid iyon ni Ligaya. Nakaupo si Ligaya sa kama. Nakabukas ang sketchpad. May hawak siyang lapis at may dinodrawing. Nagdrawing siya ng mga linya, bilog at X-mark. Hindi huminto ang kanyang kamay. Unti-unting naging komplikado ang mga drawing. Mga kalsada, kotse at mga lugar ng banggaan ay nadodrawing. Tahimik ang mga mata ni Ligaya. Ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Nang matapos ang isang pahina, ibinuklat niya ang susunod at nagsimulang mag-drawing ulit doon. Ngayon, ibang eksena naman, parehong paraan ng pag-drawing ng mga linya at paglalagay ng mga marka. Lumipas ang oras. Patuloy na nag-drawing si Ligaya. Hindi siya huminto. Lumipas ang 1 oras, 2 oras. May malalim na anino sa ilalim ng mga mata ni Ligaya. Halos napuno na ang isang sketchpad. Isinara ni Ligaya ang huling pahina. Ibinaba niya ang lapis at huminga ng malalim. Tiningnan niya ang humintong relo sa pulso niya. Saglit siyang nanatili sa ganoong posisyon. Pagkatapos, humiga siya sa kama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makatulog. Dahil patuloy na lumulutang sa kanyang isip ang mga drawing. Mga eksena ng pagbangga ng kotse, paglabas ng apoy, pagbagsak ng tao, iminulat ni Ligaya ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang kisame. Ipinikit niya ulit ang kanyang mga mata, ngunit pareho lang. Hindi huminto ang mga drawing. Maya-maya, bumangon si Ligaya. Tiningnan niya ang labas ng bintana. Nagsisimula ng magliwanag ang umaga. Inayos ni Ligaya ang kanyang damit. Isinuot niya ang kardigan at sapatos. Yakap-yakap ang sketchpad sa dibdib. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng silid. Tahimik pa rin ang pasilyo. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan, nag-iingat sa kanyang mga hakbang. Binuksan niya ang pinto ng gate at lumabas. Hinalikan ng malamig na hangin ng umaga ang kanyang mukha. Huminga ng malalim si Ligaya. Sa wakas, parang nakahinga siya ng maluwag. Pagkaraan ng ilang araw, muling binisita ni Sisi ang bahay ampunan. Ngayon, nakipag-usap muna siya sa kawani ng pasilidad. Madalas daw pong lumabas si Ligaya araw-araw. Opo, maaga po siyang umaalis sa umaga at umuuwi ng gabi na. Alam niyo po ba ang dahilan? Umiling si Manang Nena, ang kawani. Hindi po namin alam. Hindi po siya sumasagot kapag tinatanong namin. Tumingin si Sisi sa labas ng bintana. Ano po ang ginagawa niya sa gabi? Nakakatulog po ba siya ng maayos? Nag-isip ng saglit si Manang Nena bago magsalita. Ngayon ko lang naalala, madalas po kasing may ilaw mula sa silid ni Ligaya. Kahit gabi na, ano kaya ang ginagawa niya? Hindi ko po alam. Hindi ko pa po nasilip. Tumango si Sisi. Isang bata na hindi makatulog sa gabi at lumalabas sa araw. Maaari po bang makita ko ang silid ni Ligaya? Sa tingin ko po, lumabas na siya. Ayos lang po. Dinala ni Manang Nena si Sisi sa silid. Isang maliit na silid sa dulo ng pasilyo. Nang buksan ang pinto, lumabas ang isang masikip na espasyo, isang kama, isang maliit na mesa. Iyon lang. Tiningnan ni Sisi ang loob ng silid. Nakahanay sa mesa ang mga lapis. Lahat ay maikli na. Sa tabi nito, may nakatumpok na maraming sketchpad. Kinuha ni Sisi ang isa. Nang buksan niya, puno ito ng mga linya at simbolo. Ganito rin ang ibang sketchpad. Lahat ay mga drawing na ginawa sa parehong paraan. Umupo si Sisi sa harap ng mesa. Binuksan niya ang sketchpad isa-isa. Mula sa unang pahina hanggang sa huli, puno ito. Halos walang sulat. Mga linya, arrow, bilog, at X-mark lang. Ngunit kakatuwang naintindihan niya kung saan nangyari ang aksidente at kung anong pagkakasunod-sunod ito nangyari. Tiningnan ng mabuti ni Sisi ang isang pahina. May nakadrawing na kalsada. Maraming kotse ang nakamarka at maraming arrow ang nakadrawing. At sa isang lugar, may malaking X-mark. Ibinuklat niya ang isa pang pahina. Katulad din, kahit magkaiba ang lugar at sitwasyon, parehong paraan ng pagdrawing.
Tiningnan niya ang isang sketchpad at binuksan ang susunod. Pareho lang. Tiningnan ni Ceci ang tumpok ng mga sketchpad. Mahigit 10 na. Lahat ay puno ng ganitong drawing. Huminga ng malalim si Ceci. Ilang aksidente na kaya ang nakita ng batang ito. At bakit niya patuloy na iniire-record ang mga ito? Muling binuksan ni Ceci ang unang pahina ng isang sketchpad. May nakasulat na petsa doon. 6 na taon na ang nakalipas. Huminto ang kamay ni Ceci. Ito ang parehong panahon nang mamatay ang mga magulang ni Ligaya. Ibinuklat niya ang susunod na pahina. May nakadrawing doon. Isang linya na parang highway. Maraming kotse ang nakamarka at may 2 malaking X mark. At may maliit na sulat na nakasulat doon. Inilapit ni Ceci ang kanyang mga mata. Mama, Papa, 2 salita lang. Halos hindi makahinga si Ceci. Ang drawing na ito ay ang aksidente ng mga magulang ni Ligaya. Ito ang unang aksidente na nakita ni Ligaya. At isang eksena na hindi niya kailanman malilimutan. Dahan-dahang isinara ni Ceci ang sketchpad, nanginginig ang kanyang kamay. Ngayon, parang naiintindihan na niya kung bakit nag-drawing si Ligaya, kung bakit hindi siya makatagal sa pasilidad. Kailangan niyang i-drawing ang mga eksenang patuloy na lumulutang sa kanyang isip. At sa araw, kailangan niyang lumabas upang takasan ang mga alaalang iyon. Dahan-dahang inilagay ni Ceci ang sketchpad sa mesa. Tiningnan niya ang labas ng bintana, kung saan-saan naglalakad si Ligaya. Mag-isa, tahimik, dala ang mga alaalang hindi niya mapigilan. Lumabas si Ceci sa silid. Yumuko siya kay Manang Nena at lumabas ng gusali. Hindi siya sumakay sa kotse, naglakad siya. Dumaan siya sa eskinita at tumungo sa pampang ng ilog. Naroroon si Ligaya. Nakaupo sa bangko, nakabukas ang sketchpad. Nang dahan-dahang lumapit si Ceci. Hello, nagpunta ulit ako. Opo. Umupo si Ceci sa tabi ni Ligaya. Saglit silang hindi nagsalita. Nauna si Ceci na magsalita. Pumunta ako sa silid mo. Pinakita sa akin ang sketchpad mo. Biglang huminto ang kamay ni Ligaya. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin sa sketchpad. Hindi mo malilimutan ang mga nakita mo, hindi ba? Hindi sumagot si Ligaya. Kaya ka nag-drawing, hindi ba? Para ilabas ang mga alaala mo. Bahagyang nanginginig ang balikat ni Ligaya. Sa gabi po, patuloy po silang lumalabas. Hindi po ako makatulog kung hindi ko i-drawing. Mahina ang boses ni Ligaya. Tiningnan ni Ceci ang maliit na kamay ni Ligaya. Nanginginig ang kanyang mga daliri na may hawak na lapis. Mahirap, hindi ba? Umiling si Ligaya. Ayos lang po, sanay na po ako. Ngunit ang kanyang boses ay hindi ayos. Tiningnan ni Ceci si Ligaya, isang 12 taong gulang na bata na nagdala ng alaalang ito nang mag-isa sa loob ng 6 na taon. Mabigat ang dibdib ni Ceci. Mula noong araw na iyon, may isa pang mabigat na bato ang bumagsak sa puso ni Ceci. Paano niya matutulungan ang batang ito? At anong katotohanan pa ang nakatago sa mga alaalang iyon? Pagkaraan ng ilang araw, inanyayahan ni Ceci si Ligaya sa kanyang tanggapan. Gusto mo bang pumunta? Sa kumpanya po? Oo, gusto kong ipakita sa iyo. Saglit na nag-alinlangan si Ligaya, ngunit tumango. Kinabukasan, dumating si Ligaya sa lobby ng kumpanya. Si Ceci mismo ang bumaba upang salubungin siya, maligayang pagdating. Tiningnan ni Ligaya ang paligid. Nakita niya ang matataas na kisame, sahig na gawa sa marmol at malalaking bintana na salamin. Abala ang mga tao na naglalakad. Dinala ni Ceci si Ligaya sa elevator. Pinindot niya ang button sa pinakamataas na palapag. Habang umaakyat ang elevator, tahimik si Ligaya. Unti-unting lumiit ang tanawin ng Metro Manila mula sa labas ng bintana. Nang bumukas ang pinto, bumungad ang isang malawak na pasilyo. Tumungo sila sa opisina ni Ceci. Pumasok si Ligaya ng tahimik. Nakita niya ang malaking mesa, sofa na may leather at dingding na puno ng libro. Umupo ka. Umupo si Ligaya sa sofa. Naghanda si Ceci ng inumin. Inilagay niya ang mainit na tsokolate sa harap ni Ligaya. Inumin mo. Binalutan ni Ligaya ang tasa ng kanyang 2 kamay. Naramdaman niya ang init sa kanyang mga kamay. Umupo si Ceci sa harap niya. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng kumpanyang ito? Mga sasakyan po. Tama, gumagawa kami ng mga pyesa ng sasakyan. Tumango si Ligaya. May kinuha si Ceci mula sa estante ng libro. Isang makapal na manual.
Ito ang safety manual ng kumpanya namin. Gusto mong tingnan? Kinuha ni Ligaya ang manual. Malaking logo ng kumpanya ang nakaimprenta sa pabalat. Huminto ang kamay ni Ligaya. Saglit na nanginginig ang kanyang mga mata. Hindi pinalampas ni Ceci ang pagbabagong iyon. Ano ang nangyari? Hindi sumagot si Ligaya. Binuksan niya ang manual. Nakasulat doon ang mga patakaran sa kaligtasan, mga item sa inspeksyon, at mga pamantaon sa pamamahala. Ibinuklat ni Ligaya ang mga pahina at huminto ang kanyang kamay sa isang pahina. Nakita niya ang heading na pamantayan sa pag-inspeksyon ng sistema ng preno. Napunta ang daliri ni Ligaya sa mga salitang iyon. Nanginginig ito. Pinanood ni Ceci si Ligaya. Mayroon ka bang gustong itanong? Dahan-dahang itinaas ni Ligaya ang kanyang mukha. May komplikadong emosyon ang nakikita sa kanyang mga mata. Ang kumpanyang ito, humina ang boses ni Ligaya. Oo, palaging malinis po ang mga record. Kumunot ang noo ni Ceci. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Ligaya. Basta't isinara lang niya ang manual at dahan-dahang inilagay sa tabi. Itinutok niya ang kanyang tingin sa labas ng bintana. Patuloy na iniisip ni Ceci ang sinabi ni Ligaya. Ano kaya ang ibig sabihin ng palaging malinis ang mga record? Ligaya, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang ibig sabihin niyan? Umiling si Ligaya. Hindi ko po masyadong naiintindihan. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay parang naiintindihan niya. Parang ayaw lang niyang sabihin. Hindi na nagtanong pa si Ceci. Saglit na namayani ang katahimikan. Nagpalit ng paksa si Ceci. Hindi ka ba nagugutom? Kumain tayo. Tumango si Ligaya. Tumungo sila sa isang karinderya malapit sa kumpanya. Isang tahimik na kainan. Nag-order si Ceci. Nang dumating ang pagkain, tahimik na kumain si Ligaya. Pinanood ni Ceci ang kilos ni Ligaya. Napakamaingat nitong kumain. Parang pagkain na hindi niya alam kung kailan mawawala. Maaari kang kumain ng dahan-dahan. Saglit na huminto ang kamay ni Ligaya. Pagkatapos, dahan-dahan itong gumalaw ulit. Nang matapos ang pagkain, inalok ni Ceci ng tsaa. Habang umiinom ng tsaa si Ligaya, napatingin si Ceci sa pulso nito. Naroroon pa rin ang humintong relo. Tungkol sa relo mo, itinaas ni Ligaya ang kanyang mukha. Maaari ko bang tingnan ng mas malapitan? Saglit na nag-alinlangan si Ligaya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang pulso. Dahan-dahang sinilip ni Ceci ang relo. Nakita niya ang luma, bitak na salamin, at ang humintong segundero. Bahagyan niyang ikiniling ang relo. Nakita niya ang likuran. May nakaukit doon. Inilapit ni Ceci ang kanyang mga mata. Nakita niya ang petsa. Setyembre 12, 2019. Huminto ang kamay ni Ceci. 6 na taon na ang nakalipas na petsa. Tugma ito sa panahon nang mamatay ang mga magulang ni Ligaya. Patuloy na tiningnan ni Ceci ang likod ng relo. Sa ilalim ng petsa, may isa pang maliit na sulat na nakaukit, "Mahal kita." Dahan-dahang inalis ni Ceci ang kanyang kamay sa relo. Hinila ni Ligaya ang kanyang pulso. Relo pala ito ng papa mo, hindi ba? Tumango si Ligaya. Kay papa po ito. Kaya pala hindi mo ipinapaayos, hindi ba? Gusto ko po itong ganito. Parang noong dati. Praning ang boses ni Ligaya, ngunit malungkot ang kanyang mga mata. Naramdaman ni Ceci ang paninikip ng kanyang dibdib. Lumabas sila sa karinderya tumungo sa kotse. Ihatid niya si Ligaya sa pasilidad, tahimik sa loob ng kotse. Habang nagmamaneho, tiningnan ni Ceci si Ligaya sa rearview mirror. Nakatingin si Ligaya sa labas ng bintana. Dahan-dahan niyang dinadama ang humintong relo sa pulso. Muling tumingin sa harap si Ceci. Abot-abot ang isip niya. Patuloy na umiikot sa kanyang isip ang mga salitang palaging malinis ang mga record. Ano kaya ang ibig sabihin niyan? At bakit ganoon ang reaksyon ni Ligaya nang makita niya ang logo ng kumpanya? Dumating sila sa pasilidad. Bumaba si Ligaya sa kotse. Maraming salamat po. Mag-ingat ka pagpasok. Yumuko si Ligaya at tumalikod. Pinanood ni Ceci si Ligaya hanggang sa pumasok ito sa gusali. Ang maliit na likod nito ay naglaho sa likod ng pinto. Saglit na nanatili si Ceci sa ganoong posisyon. Pinatay niya ang makina at nag-isip. Paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang mga nakita niya ngayon. Ang panginginig ni Ligaya nang makita niya ang safety manual, ang kakatwang, mga salitang palaging malinis, ang mga record,
At ang petsa na nakaukit sa likod ng relo, Setyembre 12, 2019. Inukit ni Ceci ang petsang iyon sa kanyang isip. Parang may mahalagang bagay iyon, ngunit hindi pa rin malinaw. Pinanda ni Ceci ang makina. Papunta na siya sa kumpanya, ngunit ang kanyang isip ay nanatili sa petsang iyon. Pagbalik ni Ceci sa opisina, umupo siya sa kanyang mesa. Binuksan niya ang computer at inilagay ang petsa sa search bar, Setyembre 7, 2019. Lumabas ang mga resulta ng aksidente. Maraming artikulo ang nakahanay. Binuksan ni Ceci ang isa-isa at nagsimulang magbasa. Mga artikulo ito tungkol sa sunod-sunod na banggaan sa SLEX. Nakasulat doon na 4 ang namatay, 11 ang nasugatan. Dahan-dahang binasa ni Ceci ang artikulo. Ang sanhi ng aksidente ay ang biglaang pagpreno ng nangungunang sasakyan. Hindi nakapreno ang mga kasunod na sasakyan at nagkaroon ng chain reaction. Binasa niya ang susunod na artikulo. May lumabas daw na apoy mula sa ilan sa mga sasakyan na nasangkot. Nakasulat doon na may pamilya sa loob ng isa sa mga sasakyan. Huminto ang kamay ni Ceci. Malamang, pamilya iyon ni Ligaya. Inalis ni Ceci ang kanyang kamay sa mouse. Tiningnan niya ang labas ng bintana. May mabigat na bagay na bumagsak sa kanyang dibdib. Isang pagkabahala na hindi niya maipaliwanag. Bakit sinabi ni Ligaya ang mga salitang iyon nang makita niya ang kumpanya niya? Ano kaya ang ibig sabihin ng malinis ang mga record? Kinuyom ni Ceci ang kanyang kamao. Nanginginig ang kanyang kamao. May kakaiba siyang nararamdaman, ngunit hindi pa rin malinaw. Isang bagay lang ang sigurado. May koneksyon ang petsang ito sa pamilya ni Ligaya at sa kanyang kumpanya. Kinagabihan, hindi makatulog si Ceci. Paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang nanginginig na kamay ni Ligaya. Ang petsang nakaukit sa likod ng relo ay lumulutang sa kanyang isip. At ang kakatwang mga salitang iyon ay patuloy na umiikot sa kanyang tenga, palaging malinis ang mga record. Bumangon si Ceci at tiningnan ang labas ng bintana. Malalim na ang gabi, ngunit hindi siya dalawin ng antok. Mayroon siyang nararamdamang kailangan niyang malaman. Ang katotohanan. Lumipas ang ilang araw. Tinawagan ni Ceci si Ligaya. May oras ka ba ngayon? Opo, maaari ba tayong magkita? Saglit na tahimik si Ligaya. Pagkatapos, tahimik itong sumagot. Saan po? Sa dating pampang ng ilog. Sa loob ng isang oras, dumating si Ceci sa pampang ng ilog. Nakaupo na si Ligaya sa bangko. Tulad ng dati, nakabukas ang sketchpad niya. Nang lumapit si Ceci, itinaas ni Ligaya ang kanyang mukha. Hello, pinaghintay kita. Hindi po, kararating ko lang po. Umupo si Ceci sa tabi ni Ligaya. Saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Nauna si Ceci na magsalita. Ligaya, may gusto akong itanong. Opo. Kamakailan, may nakita ka na naman ba? Huminto ang kamay ni Ligaya. Humigpit ang kapit ng kanyang daliri sa sketchpad. Bakit po? Makakatulong tayo sa maraming tao, hindi ba? Tulad ng dati. Saglit na hindi sumagot si Ligaya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mukha. Meron po. Mabilis na tumibok ang puso ni Ceci. Saan? Sa Ayala MRT Station po. Ayala MRT Station? Ngayong hapon po, mga alas 3. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Ligaya. Tiningnan ni Ceci ang kanyang relo. Alas 11 ng umaga na. 4 na oras na lang. Ano ang mangyayari? Gas po? Tutulo po mula sa underground pipes. Ibinuklat ni Ligaya ang sketchpad. May drawing ng gusali doon, mga linya at arrow, at isang simbolo ng gas. Tiningnan ng mabuti ni Ceci ang drawing. Saan sa Ayala MRT? Sa underground walkway po, sa may timog na bahagi. Huminga ng malalim si Ceci. Sigurado ka? Tumango si Ligaya. Walang duda. Sa tuwing naaamoy ko ang ganito, hindi po ako nagkakamali. Tumayo si Ceci. Tara na. Saan po? Sa Ayala MRT Station. Ngayon din, tumayo rin si Ligaya. Dali-dali silang tumungo sa kotse. Sa loob ng kotse, tinawagan ni Ceci si Bert. Ako ito, Chairwoman. May nangyari po ba? Alamin mo ang contact number ng manager ng facility ng Ayala MRT Station. Ngayon din, Ayala MRT Station po? Dali po. Hindi na nagtanong pa si Bert. Pagkaraan ng 5 minuto, dumating ang contact number.
Agad na tinawagan ni Ceci. Hello, ako po si Maria Cecilia Panganiban ng Mabuhay Motors Corporation. Chairwoman, ano po ang inyong pakay? Ngayon din, inspeksyonin ninyo ang gas pipes sa timog na bahagi ng underground walkway sa Ayala MRT Station. Biglaan po ba? May problema po ba? May panganib ng pagtagas ng gas. Nag-alinlangan ang boses ng manager. Paano po ninyo nalaman? Wala akong oras, magpaliwanag ngayon. Mangyaring inspeksyonin muna ninyo. Ngunit Chairwoman, hindi po namin pwedeng ihinto ang operasyon ng istasyon ng walang basehan. Humina ang boses ni Ceci. Ako ang mananagot. Mangyaring inspeksyonin ninyo ngayon din. Pinutol niya ang tawag. Tiningnan niya si Ligaya na nasa tabi niya. Nakatingin si Ligaya sa labas ng bintana. Dahan-dahan niyang dinadama ang humintong relo sa pulso niya. Ayos lang, hindi sumagot si Ligaya. Makalipas ang 30 minuto, tumunog ang telepono ni Ceci. Si Bertion. Chairwoman? Opo. Tumawag po ang pamunuan ng istasyon. Ano ang resulta? Natagpuan po ang pagkasira dahil sa korosyon sa gas pipe sa timog na bahagi ng underground walkway. Agad pong kinukumpuni ngayon. Mahigpit na kinuyom ni Ceci ang manibela. Sabi po nila, kung nagpatuloy iyon, magdudulot po sana ng malaking pagtagas ng gas. Huminga ng malalim si Ceci. Naiintindihan ko. Pinutol niya ang tawag at tiningnan si Ligaya. Nakatingin pa rin si Ligaya sa labas ng bintana. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang mukha sa kanya. Tahimik ang kanyang mga mata. Mabuti na lang, dahil sa iyo, maraming tao ang naligtas. Tumango si Ligaya, ngunit hindi siya mukhang masaya. Praning lang siya, parang normal lang ang ginawa niya. Bumalik ang kotse sa pampang ng ilog. Nang bumaba si Ligaya, tumunog ulit ang telepono ni Bert. Chairwoman? Opo. Gusto raw pong magpasalamat ang pamunuan ng istasyon. Sige, sabihin mo na lang na mabuti na lang at naligtas sila. At may mga nagtatanong din mula sa media. Biglang kumunot ang noo ni Ceci. Paano nila nalaman? Mukhang may nagsalita po mula sa mga kawani ng istasyon. Huwag mong tanggapin ang lahat. Ngunit Chairwoman, kailangan nating protektahan ang batang ito. Huwag mong hayaan na lumabas sa media ang tungkol sa kanya. Naiintindihan ko po, pinutol niya ang tawag. Tiningnan siya ni Ligaya. Ano po ang nangyari? Wala naman. Sinubukan ni Ceci na ngumiti, ngunit mabigat pa rin ang kanyang puso. Ano kaya ang mangyayari kung malaman ng publiko ang tungkol sa batang ito? Siguradong daragsa ang mga tao. Isang kakatuwang bata, isang batang nakakakita ng hinaharap. Ayaw ni Ligaya ng ganoong atensyon. Alam ni Ceci, pumasok ka na, pagod ka na ngayong araw. Bumaba si Ligaya sa kotse. At lumingon siya. Lola? Ano? Bakit po ninyo ako tinutulungan? Biglaan ang tanong ni Ligaya. Saglit na hindi nakapagsalita si Ceci. Dahil nakita kitang nag-iisa. Tumango si Ligaya. Maraming salamat po. At tumalikod siya at naglakad. Ang maliit na likod nito ay naglaho sa dulo ng eskinita. Saglit na nanatili si Ceci sa ganoong posisyon. Ang mga nangyari ngayong araw ay patuloy na umiikot sa kanyang isip. Eksakto ang mga sinabi ni Ligaya. Ang oras, ang lugar, ang sanhi, lahat ay tama. Ang batang ito ay talagang hindi malilimutan ang mga nakita niya. At sa pamamagitan ng mga alaalang iyon, hinuhulaan niya ang mga aksidente. Pinandar ni Ceci ang makina. Pauwi na siya sa kumpanya, ngunit hindi gumaan ang kanyang isip. Kinagabihan, pagbalik ni Ceci sa kumpanya, may dumating na tawag para sa emergency meeting. Pumasok si Bert at ang legal head sa silid. Chairwoman, malubhang problema po ito. Ano ang nangyari? Ang nangyari po sa Ayala MRT Station ay lumabas na sa media. Biglang nanlamig ang ekspresyon ni Ceci. Sinabi ko na huwag tanggapin. Ginawa po namin ang lahat, ngunit kumalat na po ito sa internet. Iniabot ni Bert ang tablet. Nakahanay sa screen ang mga komento. Mukhang pinigilan daw ng chairwoman ang pagtagas ng gas sa Ayala MRT Station. Paano niya nalaman? May nagulat ba? Inilagay ni Ceci ang tablet. Lumabas ba ang tungkol sa batang iyon? Sa ngayon po, wala pa. Ngunit oras na lang po ang hinihintay. Kinuyom ni Ceci ang kanyang kamao. Huwag mong hayaan na lumabas ang pangalan ng batang iyon. Gagawin po namin ang lahat. Umalis ang legal head.
Si Bert lang ang natira. Chairwoman? Oo? Ayos lang po ba talaga ang batang iyon? Tiningnan ni Ceci si Bert. Ano ang ibig mong sabihin? 2 beses na po siyang nakahula ng aksidente. Hindi po ito aksidente. Pagkatapos, maingat na nagpatuloy si Bert. Hindi po ba kaya ginagamit niya kayo, Chairwoman? Biglang nanlamig ang mga mata ni Ceci. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Ngunit, Chairwoman, hindi ganoon si Ligaya. Malinaw ang boses ni Ceci. Hindi na nagsalita pa si Bert at yumuko at lumabas. Naiwan si Ceci na mag-isa, nakatingin sa labas ng bintana. Palalim na ang gabi. Kung saan-saan, idinodrawing siguro ni Ligaya ang mga nakita niya ngayon, hindi makatulog. Huminga ng malalim si Ceci. Kailangan niyang protektahan ang batang iyon mula sa interes ng publiko, mula sa kuryosidad ng mga tao. Ngunit kasabay nito, alam ni Ceci na may mas malaking problema ang papalapit. Ang katotohanan na nakatago sa pagitan ni Ligaya at ng kanyang kumpanya. Panahon na upang harapin ang katotohanan. Kinabukasan, maagang pumasok si Ceci sa opisina. Hindi siya nakatulog buong magdamag. Patuloy na umiikot sa kanyang isip ang mga salita ni Ligaya. Palaging malinis ang mga record. Nagbigay ng instruksyon si Ceci sa sekretarya. Hanapin mo ang lahat ng record ng kumpanya natin tungkol sa aksidente sa SLEX noong Setyembre 12, 2019. Chairwoman, iyan po ba? Dali. Hindi na nagtanong pa si Bert. Pagkaraan ng 2 oras, pumasok si Bert na may hawak na ilang dokumento. Ito po ang lahat. Kinuha ni Ceci ang mga dokumento, mga ulat ito ng aksidente. Binasa niya ang isa-isa. Sanhi ng aksidente, external factors. Kondisyon ng pamamahala ng sasakyan, nakakatugon sa pamantayan, hindi na kailangan ng karagdagang aksyon. Kumunot ang noo ni Ceci. Napakagaan, napakalinis ng record para sa isang malaking aksidente. Ito lang ba? Opo, Chairwoman. Walang record ng inspeksyon sa loob ng sasakyan. Walang record ng maintenance bago ang aksidente. Nanginginig ang kamay ni Ceci. Bakit wala? Hindi makasagot si Bert. Tawagin mo ang pinuno ng safety management. Ang kasalukuyang pinuno po ay nagsimula lang noong nakaraang taon. Kung gayon, sino ang dating pinuno? Si Ginoong David Mercado po, dating quality control manager. Nag-retire na po siya. Saglit na nag-isip si Ceci. Alamin mo ang contact number niya. Makalipas ang 1 oras, nakaharap ni Ceci si Ginoong David Mercado. Pagkatapos ng kanyang pagreretiro, tahimik siyang nanirahan sa Laguna kaya nag-alinlangan siya sa biglaang tawag. Chairwoman, ano po ang inyong pakay? Naaalala niyo po ba ang aksidente noong Setyembre 2019? Biglang nanlamig ang mukha ni David. Po, napakagaan ng record. Iniiwas ni David ang kanyang mga mata. Hindi pinalampas ni Ceci ang reaksyon na iyon. May itinatago ka, hindi ba? Napanatili ang mahabang katahimikan. Dahan-dahang nagsalita si David. Chairwoman, noong panahong iyon, ako, nanginginig ang boses niya. 2 linggo bago ang aksidente, may mga ulat na po na dumating. Tungkol po sa problema sa sistema ng preno. Biglang bumigat ang puso ni Ceci. Ano? Paulit-ulit po ang mga ulat tungkol sa problema mula sa parehong piyesa na bumababa ang fluidity ng brake oil. Hindi na makapagsalita pa si David. Nanginginig ang kanyang kamay. Kung gayon, bakit hindi niyo pinalitan? Dahil po sa issue ng gastos at sa schedule. Papalapit na po kasi ang release date ng bagong sasakyan. Kung papalitan po ang lahat ng piyesa, malalate po ang schedule. Halos hindi makahinga si Ceci. Kaya po, napagdesisyonan na lang po na iproseso pagkatapos ng release. Unti-unting humina ang boses ni David. At sa pagitan ng mga panahong iyon, nangyari ang aksidente. Hindi ba? Tumango si David. Kinuyom ni Ceci ang kanyang kamao. Napakatindi ng pagkuyom niya na namumutla ang kanyang mga kamay. At pagkatapos po ng aksidente, inayos po namin ang ulat. Ginawa po naming external factors at tinanggal ang mga record. Sa sandaling bumagsak ang mga salitita na iyon, biglang nawalan ng kulay ang isip ni Ceci. Sino ang nag-utos? Hindi sumagot si David, ngunit ang kanyang katahimikan ang sagot. Ang kumpanya. Ang kumpanya ni Ceci ang nakakaalam ng problema, ngunit pinabayaan ito at pagkatapos ng aksidente ay tinakpan ang katotohanan. Tumayo si Ceci, nanginginig ang kanyang mga binti. Chairwoman,
ayos lang po ba kayo? Pinigilan ni Ceci siya gamit ang kanyang kamay at lumabas siya. Sumakay siya sa kotse at saglit na nanatili doon. Nanginginig ang kanyang kamay, tuyong-tuyo ang kanyang labi. Tinawagan ni Ceci si Ligaya. Ako ito, maaari ba tayong magkita ngayon? Opo, nasaan ka? Sa pampang ng ilog po. Pupuntahan kita ngayon. Tumungo si Ceci sa pampang ng ilog. Habang nagmamaneho, nanginginig ang kanyang kamay. Nakaupo si Ligaya sa bangko. Nang lumapit si Ceci, itinaas niya ang kanyang mukha. Nandito na po kayo. Umupo si Ceci sa tabi ni Ligaya. Saglit silang hindi nagsalita. Nauna si Ligaya na magsalita. Inimbestigahan niyo po, hindi ba? Tiningnan ni Ceci si Ligaya. Tahimik ang mga mata ni Ligaya. Alam mo na mula pa sa simula, hindi ba? Tumango si Ligaya. Kailan? Nang makita ko po ang logo ng kumpanya. Huminga ng malalim si Ceci. Bakit hindi mo sinabi? Kahit sabihin ko po, walang magbabago. Praning ang boses ni Ligaya. Tiningnan ni Ceci ang pulso ni Ligaya. Naroroon ang humintong relo. Ang relo na ito ay huminto sa ganap na 2:23 ng hapon. Dahan-dahang nagsimulang magsalita si Ligaya. Ito po ang oras nang nangyari ang aksidente. Lumabas ang luha sa mga mata ni Ceci. Ligaya, noong araw na iyon, may kakaibang amoy po sa loob ng kotse. Sinabi po ni Papa na may kakaiba. Na hindi raw po maayos ang preno. Pinigilan ni Ceci ang kanyang hininga. Pero nasa highway po kami. Hindi po kami makahinto. Dahan-dahang hinawakan ni Ligaya ang relo sa pulso niya. Biglang huminto ang sasakyan sa harap namin. Sinubukan din pong huminto ng kotse namin pero nawala ang boses ni Ligaya. Hindi po gumana ang preno. Dumiretso po kami. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Ceci. Pagkatapos, binangga po kami ng kotse sa likod at binangga na naman po. Ipinikit ni Ligaya ang kanyang mga mata. Nagsimula pong umusok mula sa kotse. Hinawakan ni Ceci ang kamay ni Ligaya. Nanginginig na kamay. Itinulak po ako ni Mama palabas. Sa huling lakas niya, nanginginig na ang boses ni Ligaya at nagkaroon po ng apoy. Hindi na mapigilan ni Ceci ang kanyang sarili. Bumuhos ang luha sa kanyang pisngi. Nanginginig ang kanyang balikat. Ligaya, patawarin mo ako. Naghalo ang boses ni Ceci sa luha. Patawarin mo talaga ako. Tiningnan ni Ligaya si Ceci. Noong panahong iyon din po, dahan-dahang nagsalita si Ligaya. Naamoy ko po ang amoy na iyon. Itinaas ni Ceci ang kanyang mukha. Umaagos din ang luha sa mga mata ni Ligaya. Parehong amoy po sa kotse ninyo, Lola. Hindi makahinga si Ceci. Parang pinunit ang kanyang dibdib. Kaya po sinabi ko na mamamatay po kayo kung sasakay kayo sa kotseng iyon. Nanginginig ang boses ni Ligaya. Kung hindi po kayo maliligtas, Lola. Sa mga salitang iyon, bumagsak si Ceci. Mahigpit niyang niyakap si Ligaya. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Patuloy na bulong ni Ceci. Ako, ang kumpanya ko, ang pamilya mo. Hindi na nakapagpatuloy ang mga salita niya. Tahimik na umiyak si Ligaya sa mga braso ni Ceci. Ang mga luha na pinipigilan niya sa loob ng 6 na taon ay umapaw. Saglit silang nanatili sa ganoong posisyon. Ang sikat ng araw sa hapon ay mainit na bumabagsak, ngunit malamig pa rin ang puso nilang dalawa. Dahan-dahang binitawan ni Ceci si Ligaya. Tiningnan niya si Ligaya na puno ng luha. Ako ang magtatama ng lahat. Nanginginig ang boses ni Ceci ngunit malinaw. Hindi ko itatago, ibubunyag ko ang lahat. Tumango si Ligaya. Pero, mahinang sabi ni Ligaya, naligtas naman po kayo, Lola. Iyon lang po ang sapat na. Muling umapaw ang luha ni Ceci. Hindi siya kinamumuhian ng batang ito. Sa halip, iniligtas pa siya. Dahan-dahang hinaplos ni Ceci ang ulo ni Ligaya. Salamat at patawarin mo ako. Sa unang pagkakataon, bahagyang ngumiti si Ligaya. Ang humintong relo sa pulso niya ay kumislap sa sikat ng araw. Huminto pa rin ang relo sa 2043 ng hapon, ngunit ngayon, alam na niya kung anong katotohanan ang nakatago sa oras na iyon. Kinagabihan, naiwan si Ceci na mag-isa sa opisina. Nakalatag sa mesa ang mga dokumento tungkol sa aksidente noong 2019. Binasa niya ang bawat pahina, ang mga bakas ng mga ulat ng problema na tinanggal. Napakabigat ng kanyang dibdib. Paano niya itatama ang lahat ng ito?
Kinuha ni Ceci ang panulat at nagsimulang magsulat sa puting papel. Nagsimula siya sa heading na pahayag ng paghingi ng tawad. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit hindi ito huminto. Lumipas ang alas, 3 ng madaling araw nang matapos niya ang pagsulat. Binasa niya ulit. Walang palusot, katotohanan at paghingi ng tawad lang ang nakasulat. Kinabukasan, nagpatawag si Ceci ng emergency board meeting. Nagtipon ang mga miyembro ng board sa conference room. Lahat sila ay gulat. Ano po ang nangyari, Chairwoman? Inilagay ni Ceci ang tumpok ng dokumento sa mesa. Tungkol po sa aksidente sa SLEX noong 2019. Nanlamig ang ekspresyon ng mga miyembro ng board. Alam ng kumpanya natin ang problema ngunit pinabayaan ito at pagkatapos ng aksidente, tinakpan ito. Natahimik ang conference room, walang nagsalita. Ibubunyag ko ang katotohanan ito. Chairwoman, tumayo ang isang miyembro ng board. Kung gagawin ninyo yan, ano ang mangyayari sa kumpanya? Babagsak ang stock price. Sabi ng isa pang miyembro, maraming demanda ang darating at hindi masukat ang halaga ng bayad pinsala. Tumango si Ceci. Alam ko. Kaya pa rin ba ninyong ibunyag? Kailangan naming gawin. Hindi nanginginig ang boses ni Ceci. Dahil sa katotohanan na itinago namin, may mga namatay. Nawalan ng salita ang mga miyembro ng board. Hindi na namin ito maitatago pa. Tumayo si Ceci sa kanyang upuan. Kung sino ang sumasalungat, mangyaring magbitiw. Gagawin ko ito. Paglabas ni Ceci sa conference room, tinawagan niya ang legal department. Ihanda mo ang listahan ng mga pamilya ng biktima. Chairwoman, gagawin po ba talaga ninyo ito? Dali. Hindi na nagsalita pa ang legal head. Kinagabihan, dumating ang listahan. Listahan ito ng 4 na namatay at 11 nasugatan. Binasa ni Ceci ang bawat pangalan. Hoshino Daisuke, Hoshino Misaki. Mga pangalan ng mga magulang ni Ligaya. Ipinikit ni Ceci ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim. Alamin mo ang contact number ng mga pamilya ng biktima. Ako mismo ang pupunta. Makalipas ang 1 linggo, tumayo si Ceci sa isang press conference. Kumislap ang mga flash. Naging abala ang mga reporter. Inilatag ni Ceci ang kanyang inihandang speech, ngunit hindi niya binasa. Sa halip, lumapit siya sa harap at lumuhod. Ibinaba niya ang kanyang 2 kamay sa sahig at yumuko ng malalim. Humihingi po ako ng tawad. Lumabas ang boses ni Ceci sa mikropono. Nais ko pong pag-usapan ang aksidente sa SLEX noong Setyembre 12, 2019. Itinaas ni Ceci ang kanyang mukha. Direktang tiningnan niya ang mga kamera. Naunawaan po ng aming kumpanya ang problema sa sistema ng preno ng sasakyang sangkot bago pa man ang aksidente. Nagulantang ang mga reporter. Ngunit dahil po sa gastos at schedule, ipinagpaliban po namin ang pagpapalit ng pyesa. Mas lalong kumislap ang mga flash. At pagkatapos po ng aksidente, tinanggal po namin ang mga ulat sa loob ng kumpanya at itinago ang katotohanan. Hindi nanginginig ang boses ni Ceci. Ito po ay malinaw na kapabayaan at krimen. Nagtaas ng kamay ang mga reporter. Nagliparan ang mga tanong, ngunit nagpatuloy si Ceci sa pagsasalita. Sa mga biktima at sa mga pamilya ng mga biktima, taos puso po akong humihingi ng tawad. Muling ibinaba ni Ceci ang kanyang 2 kamay sa sahig at yumuko ng malalim. Umaasa po ako na mapatawad din po ako ng mga namatay. Saglit siyang nanatili sa ganoong posisyon. Tunog lang ng camera shutter ang patuloy na umaalingaw-ngaw. Nang matapos ang press conference, agad na kumilos si Ceci. Binisita niya ang bawat pamilya ng biktima. Ang ilan ay pinagtabuyan siya. Ang ilan ay binuhusan siya ng galit. Tinanggap ni Ceci ang lahat. Hindi siya nagbigay ng palusot. Yumuko lang siya at humingi ng tawad. Nagsimula rin ang proseso ng pagbabayad pinsala. Gumawa ang legal department ng panukala. Dinoble ni Ceci ang halaga. Iniisip niyo po ba na matatapos ito sa pera? Galit na tanong ng isang pamilya. Hindi po. Yumuko si Ceci. Hindi po ito kailanman matutumbasan ng pera, ngunit ito lang po ang magagawa ko. Saglit na tiningnan ng pamilya si Ceci. At dahan-dahang tumango. Lumipas ang 1 buwan. Malaking dagok ang natamo ng kumpanya. Bumagsak ang stock price ng 30%. Maraming demanda ang umuusad.
Ilan sa mga miyembro ng board ang nagbitiw, ngunit hindi nanginginig si Ceci. Si Ginoong David Mercado ay kinapanayam na rin ng piskal. Inamin niya ang kanyang kasalanan. Dapat po ay pinigilan ko. Mas mahalaga po ang buhay ng tao kaysa sa gastos. Lahat ng istruktura ng pananagutan ay nabunyag. Sa gitna ng lahat ng ito, sinagot din ni Ceci ang kanyang pananagutan. Nanatili siya sa posisyon ng chairwoman, ngunit ang lahat ng kanyang sweldo ay ibinigay sa pondo ng biktima at nagsimula siyang muling itayo ang buong sistema ng kaligtasan ng kumpanya mula sa simula. Isang gabi, inanyayahan ni Ceci si Ligaya. Gusto mo bang kumain sa labas? Saan po? Sa paborito kong lugar. Pumunta sila sa isang tahimik na karinderya. Isang lugar na mayroong paboritong adobo set meal ni Ligaya. Dumating ang pagkain. Kinuha ni Ligaya ang tray. Pinanood ni Ceci si Ligaya. Sinandok ni Ligaya ang sabaw at inilapit sa kanyang bibig. Sinandok niya ang isang subo ng kanin. Dahan-dahan, ngunit hindi huminto sa pagkain. Kakaiba ang nararamdaman ni Ceci. Masarap? Opo. Tumango si Ligaya at nagpatuloy sa pagkain. Kinain din niya ang lahat ng ulam, walang natira. Natapos ang pagkain. Tiningnan ni Ceci ang tray ni Ligaya. Walang natira. Walang natira kahit isa. Kinain mo lahat, hindi ba? Tumango si Ligaya. Masarap po ngayon. Naramdaman ni Ceci ang init sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, naubos ng batang ito ang kanyang tray. Medyo gumaan ba ang kanyang pakiramdam? Dahan-dahang nagtanong si Ceci. Ligaya, medyo gumaan ba ang pakiramdam mo? Saglit na nag-isip si Ligaya. Pagkatapos dahan-dahan itong sumagot. Hindi ko po sigurado, pero hinawakan ni Ligaya ang relo sa pulso niya. Parang medyo gumaan po ang pakiramdam ko. Hinawakan ni Ceci ang kamay ni Ligaya. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin. Hindi po ako galit mula pa sa simula. Bahagyang ngumiti si Ligaya. Hindi naman po ninyo alam, Lola. Bukod pa po doon, sinusubukan ninyo po ngayong itama ang lahat, hindi ba? Naging mainit ang mga mata ni Ceci. Napakabait mo talagang bata. Hindi naman po, ako po ay. Huminto si Ligaya. Sa wakas po, parang puwede ko nang harapin sina mama at papa. Hindi na mapigilan ni Ceci ang kanyang sarili. Bumuhos ang luha, ngunit ngayon naiiba na. Hindi lang kalungkutan, may halong bahagyang ginhawa. Lumabas sila sa karinderya at tumungo sa kotse. Nauna si Ligaya sa paglalakad. Tiningnan ni Ceci ang kanyang likod. Mukhang medyo nakataas ang kanyang balikat kaysa dati. Medyo gumaan din ang kanyang mga hakbang. Habang sumusunod si Ceci, naisip niya, simula pa lang ito. Kailangan niyang suportahan si Ligaya ng maayos para muling makangiti ang batang ito. Kinagabihan, sa unang pagkakataon, nakatulog ng mahimbing si Ceci, marami pa siyang kailangang bayaran. Ngunit alam na niya ang direksyon. Ang pananagutan ng hindi nagtatago. Lumipas ang 3 buwan. Natapos ang taglamig at dumating ang tagsibol. Nagsampa si Ceci ng mga dokumento sa family court. Ito ay isang petisyon para sa pag-ampon. Ito ang proseso para maging legal guardian ni Ligaya. Nagkaroon din sila ng interview at nakapasa sa pagsusuri. Bakit po ninyo ito gustong gawin? Tanong ng interview officer. Saglit na nag-isip si Ceci at dahan-dahang sumagot. Gusto ko pong bayaran ang utang na loob na nagawa ko. At gusto ko pong tulungan ang batang ito para muling makangiti. Tumango ang officer. Magiging isang mabuting ina po kayo. Pagkaraan ng ilang araw, inaprubahan ang petisyon. Pinuntahan ni Ceci si Ligaya sa bahay ampunan. Nag-iimpake si Ligaya ng kanyang mga gamit sa silid. Hindi ito marami, ilang damit, sketchpad at mga lapis. Iyon lang. Kumpleto na ba lahat? Opo. Isinuot ni Ligaya ang kanyang bag. Mukha itong maliit na bag. Naramdaman ni Ceci ang paninikip ng kanyang dibdib. 6 na taon siyang nanirahan doon, ngunit iyon lang ang lahat ng gamit niya. Nang lumabas sila sa pasilyo, nakahilera ang mga bata ng pasilidad. Ligaya, mag-ingat ka, sumulat ka sa amin. Bisitahin mo kami minsan. Niyakap ni Ligaya ang bawat isa sa kanila. Umaagos ang luha sa mga mata ng mga bata. May luha din sa mga mata ni Ligaya. Lumapit si Manang Nena. Mag-ingat ka, Ligaya. Ang kaligayahan mo ang aking hiling. Manang Nena, maraming salamat po.
Talagang marami po. Yumuko ng malalim si Ligaya. Lumabas si Ceci at Ligaya sa gate. Kinakawayan sila ng mga bata mula sa bintana. Kumaway din si Ligaya. Nang sumakay sila sa kotse, unti-unting lumayo ang pasilidad. Saglit na lumingon si Ligaya sa likod, hanggang sa tuluyan nang mawala ang gusali sa paningin. Ayos ka lang? Opo, ayos lang po. Kalmado ang boses ni Ligaya. Habang nagmamaneho si Ceci, tiningnan niya si Ligaya sa rearview mirror. Nakatingin si Ligaya sa labas ng bintana. Mayroon pa ring humintong relo sa kanyang pulso. Patungo ang kotse sa bahay ni Ceci. Isang bahay na may hardin at maaraw. Nandito na tayo, bumaba ka na. Bumaba si Ligaya sa kotse. Tiningnan niya ang bahay. Isang 2 palapag na bahay. Nang buksan ang pinto ng gate, sinalubong sila ng mainit na hangin. Inilibot ni Ceci si Ligaya sa loob ng bahay. Ito ang sala at doon ang kusina. May isang banyo sa ibaba at isang banyo sa itaas. Tahimik na sumunod si Ligaya. Ang silid mo ay nasa itaas. Umakyat sila sa hagdan. Isang silid sa dulo ng pasilyo. Sa sandaling bumukas ang pinto, huminto ang mga paa ni Ligaya. Maliwanag ang loob ng silid. Umaapaw ang sikat ng araw mula sa malaking bintana. May bagong kumot sa kama. Sa mesa, nakahanay ang bagong notebook at mga gamit sa pagsulat. Sa tabi ng bintana, mayroon ding maliit na halaman sa paso. Berdeng-berde ang mga dahon. Nagustuhan mo ba? Hindi makasagot si Ligaya. Basta't dahan-dahan lang itong pumasok sa loob ng silid. Tumayo siya sa harap ng bintana. Nakita niya ang labas. May maliliit na puno sa hardin. At sa malayo, nakita niya ang bundok. Maraming salamat po. Nanginginig ang boses ni Ligaya. Dahan-dahan mong ayusin ang gamit mo. Bumaba ka lang kung nagugutom ka. Nang akmang lalabas si Ceci, tinawag siya ni Ligaya. Lola? Ano? Talaga po bang pwede ako rito? Lumingon si Ceci. Nanginginig ang mga mata ni Ligaya, puno ng pag-aalinlangan. Siyempre, ito na ang bahay mo. Bahay ko? Dahan-dahang inulit ni Ligaya ang mga salitang iyon. Dahan-dahang hinaplos ni Ceci ang ulo ni Ligaya. Oo, ang bahay mo. Pagkaraan ng ilang araw, inayos nila ang mga papeles sa paaralan. Lilipat si Ligaya bilang grade 7 student. Pumunta sila para sukatin ang uniforme. Sa tindahan, sinukat ni Ligaya ang uniforme at tumayo sa harap ng salamin. Kakaiba ang nararamdaman niya. 6 na taon na ang nakalipas nang huli siyang magsuot ng uniforme. Bagay na bagay sa'yo. Sabi ni Ceci. Ganoon po ba? Oo, mukha ka talagang estudyante. Tiningnan ni Ligaya ang kanyang sarili sa salamin. Kakaiba, mukha siyang ordinaryong bata. Pupunta ako sa school bukas, hindi ba? Oo. Handang-handa na ba ang lahat? Opo. Kumpleto na po. Kinagabihan, nakahiga siya sa kama, nakatingin sa kisame. Bukas, pupunta na siya sa paaralan, makikipagkita sa mga kaibigan, magkaklase, at kakain ng tanghalian. 6 na taon na ang nakalipas. Tiningnan ni Ligaya ang relo sa pulso niya. Huminto pa rin ito sa 2:43 ng hapon. Saglit niya itong tiningnan, pagkatapos ay dahan-dahan niyang inalis ang relo. Binalutan niya ang inalis na relo ng kanyang 2 kamay. Mainit ito. 6 na taon niya itong pinainit gamit ang kanyang sariling temperatura ng katawan. Binuksan ni Ligaya ang drawer ng mesa. May maliit na kahon doon. Iniwan ni Ceci para sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Nang buksan niya ang kahon, may bagong relo doon. May silver strap at magandang salamin. Tumutunog ang segundero, tunog ng buhay. Saglit na tiningnan ni Ligaya ang 2 relo, ang humintong relo at ang gumagalaw na relo, at dahan-dahan niyang isinuot ang bagong relo sa kanyang pulso. Naramdaman niya ang lamig, ngunit alam niyang iinit din ito sa takdang panahon. Itinaas ni Ligaya ang humintong relo. Tiningnan niya ang likuran. Setyembre 12, mahal kita. Mahigpit na niyakap ni Ligaya ang relo sa kanyang dibdib. Mama, Papa, mahina ang boses ni Ligaya. Ayos na po ako. Pupunta na rin po ako sa school at gagawa ako ng mga kaibigan. Bumuhos ang luha sa kanyang pisngi. Huwag po kayong mag-alala. Nakakita po ako ng mabuting tao. Dahan-dahang inilagay ni Ligaya ang relo sa pinakaloob ng drawer. Hindi niya ito kinalimutan. Basta't magpapatuloy na lang siya. Tiningnan niya ang pulso niya na may suot na bagong relo. Gumagalaw ang segundero.
tumutunog. Nagsimula na namang umikot ang oras. Dumating ang kinabukasan. Maagang nagising si Ligaya. Nagsuot siya ng uniforme at inayos ang kanyang bag. Tiningnan niya ang salamin. Hindi siya sanay sa kanyang itsura, ngunit hindi naman ito masama. Tiningnan niya ang bagong relo sa pulso niya. Alas 7:30 ng umaga. Pagbaba niya, nakaupo si Ceci sa mesa. Gising ka na, umupo ka, nakahanda na ang agahan. Kanin, sinigang, itlog at atsara. Kumain ka ng marami. Unang araw mo kasi. Opo. Magkaharap silang kumain. Tahimik, ngunit payapa. Pinanood ni Ceci si Ligaya. Dahan-dahan itong kumain. Mukhang mas relax na kaysa dati. Gusto mong ihatid kita sa school? Ayos lang po. Mag-isa na po ako. Talaga? Alam mo ang daan? Opo. Magkasama po tayong naglakad kahapon, hindi ba? Pero unang araw mo pa lang, ayos lang ba talaga? Ayos lang po. Kaya ko pong mag-isa. Ngumiti si Ligaya. Tumango rin si Ceci. Naiintindihan ko. Sige, mag-ingat ka. Natapos kumain si Ligaya, isinuot niya ang kanyang bag at tumungo sa pintuan. Habang nagsusuot ng sapatos, lumapit si Ceci. Ligaya? Opo. Kung mahirapan ka, tawagan mo ako kahit kailan. Tumango si Ligaya. Opo, naiintindihan ko po. Saglit na nag-alinlangan si Ceci bago magsalita. Pagkatapos ng school, kumain tayo ng hapunan ng magkasama. Opo, masaya po ako. Ngumiti si Ligaya. Ngumiti rin si Ceci. Sige, mag-ingat ka. Opo, aalis na po ako. Bumukas ang pinto ng gate. Ang hangin ng tagsibol ay pumasok. Mainit ito. Nagsisimula ng mamulaklak ang mga cherry blossom. Lumabas si Ceci kasama si Ligaya. Ngayon lang, sabay tayong maglakad. Ayos lang ba? Opo. Magkasabay silang naglakad. Walang salita, ngunit payapa. Tiningnan ni Ligaya ang relo sa pulso niya. Gumagalaw ng maayos ang segundero. Tumutunog. Tunog ng buhay. Pagkatapos ng mga 20 minutong paglalakad, dumating sila sa harap ng paaralan. Nakita nila ang gate. Isa-isa nang pumapasok ang mga estudyante. May mga bata na tumatawa at nag-uusap, may mga tumatakbo, may mga naglalakad habang nagbabasa ng libro. Huminto si Ligaya. Tiningnan niya ang gate. Huminto rin si Ceci kasama niya. Kinakabahan ka? Medyo nanginginig ang boses ni Ligaya. Medyo, ayos lang yan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahang inilagay ni Ceci ang kanyang kamay sa balikat ni Ligaya. Kaya mo iyan, sigurado ako. Huminga ng malalim si Ligaya at humakbang siya. Dahan-dahan, ngunit hindi huminto sa paglalakad patungo sa gate. Ilang hakbang ang nilakad niya. Pagkatapos ay huminto si Ligaya. Lumingon siya. Nakatayo doon si Ceci. Tahimik siyang nakatayo sa sikat ng araw. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang sinabi si Ceci, tumango lang siya. Dahan-dahan, mainit. Tumango rin si Ligaya. At bahagyang ngumiti. Ito ang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon. Muling humarap si Ligaya at nagpatuloy sa paglalakad. Dumaan siya sa gate. Pumasok siya sa loob ng paaralan. Isang hakbang, isa pang hakbang. Pinanood ni Ceci ang kanyang likod. Unti-unting lumayo ang maliit na balikat. Ngunit ngayon, hindi siya nalulungkot dahil nakakita siya ng pag-asa. Nanatili si Ceci sa ganoong posisyon hanggang sa tuluyan nang maglaho si Ligaya sa loob ng gusali ng paaralan at dahan-dahan siyang nagsimulang maglakad. Papunta siya sa kumpanya. Sa parehong direksyon ni Ligaya. Napansin ni Ceci ang riles ng tren sa harap. Nagsimula nang tumunog ang alarm, bumaba ang barrier at papalapit ang tren. Huminto si Ceci, dumaan ang tren sa harap niya. Sa loob ng bintana, nakita niya ang mga taong papasok sa trabaho at paaralan. Isang ordinaryong tanawin sa umaga, nang dumaan ang tren at umakyat ang barrier. Humakbang si Ceci, magaan ang kanyang mga hakbang. Tiningnan niya ang relo sa pulso niya. Alas 7:07 ng umaga. Ang oras ng pagpasok na sinunod niya sa loob ng 30 taon, ngunit ngayon ay naiiba. Ngayon ay hindi lang ito isang ordinaryong nakagawian. Ito ay isang bagong simula. Humarap si Ceci sa unahan, patuloy pa rin ang daan, sa parehong direksyon na nilalakaran ni Ligaya. Umihip ang hangin ng tagsibol, isang cherry blossom petal ang lumipad kasama ng hangin
at lumapag ng dahan-dahan sa likod ng kamay ni Ceci. Tiningnan ni Ceci ang petal. Malambot at mainit ito. Nang umihip ulit ang hangin, lumipad ang petal. Patungo sa langit, tiningnan ni Ceci ang langit. Isang malinaw na asul, walang ulap, huminga ng malalim, at muling nagpatuloy sa paglalakad. Magkahiwalay silang naglalakad sa kanilang sariling daan, ngunit pareho ang kanilang direksyon. Hindi na sila huminto. Tulad ng relo, tulad ng oras, nagsimula na naman silang gumalaw. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa huling bahagi ng mahabang kuwentong ito. Kung maaari kayong mag-iwan ng isang komento kung saan ninyo ito pinakinggan, malaking suporta po iyon para sa akin. Naway laging magkaroon ng kapayapaan ang bawat araw ninyo, tulad ng mainit na sikat ng araw. Para makapaghatid pa ako ng susunod na kuwento, mangyaring mag-subscribe at mag-like. Maraming salamat.